o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy, gising na! Kailangan namin mag-usap ng, sino ba to? Nung may-ari ng nito. Hindi nag-alarm. 4:14 na. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy, gising! Headlines. Saka yung gumawa nung earphones na to, mag-uusap kami. 4:14 na eh. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-18 na po sa buwan ng Setyembre 2025. Narito mga headlines. Pinoy, gising! Bagyong Mirasol, inaasahang lalakas pa. Isang panibagong bagyo nakapasok na sa PAR. Pinoy, gising! House Speaker Martin Romualdez bumaba na sa puwesto. Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III formal nang nanumpa bilang bagong leader ng Kamara. Pinoy, gising! Kaya ang sabi ni Larmin dun D-Day daw. Paghahanda ng COMELEC para sa BARM elections pansamantalang itinigil. Pinoy, gising! Sa ibayong dagat, 3 katao patay sa pamamaril sa harap ng isang paaralan sa Amerika. Pinoy, gising! Sa sports do or die match ng Alas Pilipinas at Iran para sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship, inaabangan na ngayong araw. Pinoy, gising! Pagbebenta ng produkto online kahit walang business permit, nako, bawal ito. Pinoy, gising! Totoo nga ba na ang breadcrumbing ay ginagawa para hindi ka tuluyang makaalis sa isang hindi healthy na relasyon? Mamaya, let's prove it. Pinoy, gising! Sa ating fact or fake house-to-house drug testing sa buong bansa, nako, isasagawa daw yan. I-verify natin mamaya kung ito ba ay fact or fake. Pinoy, gising! At sa Manila Showbiz, Claudine Barreto muntik nang idemanda ang kanyang kuya. Pinoy, gising! At Daniel Padilla at Kyla Estrada, uy, magjowa na! Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy, gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo! Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy, gising! Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim. Nag-aabang Ayaw makisama talaga ng earphones ko. Kasi kapag nilalagay sabit, sumasabit sa puwetan, sumasabit sa lamesa, sumabit sa upuan. Putulin na lang natin, di ba? Ayaw makisama, sabit ng sabit, no? Ang opening song po natin ay si Bagyong Lando. Ay, mali! Nando pala! Bakit ba nasabi ko yung Lando ang patutugtugin? Ang bagyo pala ay si... ang bagyo pala, ang nakakapasok ko lang kagabi, ay itong si Bagyong Nando, ha? Hindi po Lando. Kasi nung binabasa ko, pare, di ba, yung Pag-asa may listahan niya ng mga pangalan ng bagyo. Tapos, lumabas kasi na Nando. Sabi ko, bakit ba nakikita ko yung pangalang Nando? Ang lumalabas sa isip ko, Lando. Sa bagay, isang letra lang naman pinagkaiba. Yung L, palitan mo ng N. W mo yung N. Nando. Nando. Nandun sa Kamara ang focus kahapon ng marami sa ating mga kababayan dahil sa naganap na pagpapalit ng liderato ng ng mababang kapulungan o malaking kapulungan ng Kongreso, which is the House of Representatives. Alam mo, pare, kung sino isa sa mga tinutukoy ng mga tao doon? Sino ba to? Ito'y ano lang na observation ko lang ito bago tayo magbalita. Si Cavite, tama ba ako? 4th District ata ito.
si Representative Kiko Barzaga. Ayun, kung di ako nagkakamali. Parang medyo naging tampulan ng focus itong si Cavite Representative Kiko Barzaga. 4th District nga ba siya? Gusto ko malaman yan saan ba yun? Pero siya, kasi maraming nag-aabang na may mag-nominate sa kanya dahil very vocal siya na siya daw ang papalit kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, pero hindi nangyari. Tama, Cavite 4th District Representative si Kiko Barzaga. Tapos dahil nga wala nag-nominate sa kanya at isa lang ang kongresista na ninominate, ang nangyari, magbobotohan. Hindi daw sila nag-accept pa ng ibang nomination. Nagbotohan ay abstain. Tapos parang may video siya na nagaganon-ganon siya. Parang sobrang saya niya. Hindi ko alam bakit eh. Masaya ba siyang nag-abstain siya? Masaya siyang hindi napili? Pero di ba gustong-gusto niya na ma-elect siya. Ano nangyari? Gusto ko malaman ko anong nangyari. Kasi ang dami sa mga kababayan natin at ang daming mga kapwa kongresista po nito ni Representative Kiko Barzaga ang bothered po sa mental na kalagayan nito ni Representative Barzaga. May iba nagsasabi he's unwell and things of that nature. May iba naman nagsasabi na ganun lang daw talaga itong si Kong Kiko Barzaga. Tignan natin. Pero with that being said, at least now, meron ng bagong speaker, may bagong tagapamuno na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Hari naway it goes smoothly kasi ang unang concern ko, nakalimutan kong tanongin nung may kausap kami na political analyst, what would happen na may change of House leadership, especially sa Committee on Appropriations, lalo na't nasa season sila ng budget deliberations. A day ago, yung budget deliberations, the OVP was there. VP Sara Duterte was there. Tama. Tapos, nagpapatuloy yun over the past couple. Parang kahapon ata, DPWH ang kausap ng appropriate. Kung di lang ako nagkakamali, parang may hearing ang DPWH over their budget at may isang kongresista din ang galit. Tingnan natin kung anong kahihinatnan yan. O siya, ano ba nangyari sa akin? Ayun, ito yung nangyari sa akin. Alas 4:20 na po. Ng magandang Thursday morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Pasensya na po, tao lang. Nangyayari to every now and then. Sumasay nyo na naman. At sumaating lahat ang Thursday edition ng Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Dire-diretsong balitaan, kulitan at kwentuhan ng pagsasaluhan natin hanggang 6 a.m. Ako muna po ang damayan ninyo, Daryl Justin. Pinoy Gising! Sabi ko kay Maring na Busing Daniela, papasok ako ng report 420. Pero wait, hihinay na ako saglit sa report. Punta muna tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Usaping lagay ng panahon, syempre, first and foremost, alam niyo naman na naku po, not one but two ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na panatili ng bagyong Mirasol ang kanyang lakas habang tinatahak po ang hilagang kanlurang bahagi ng karagatan ng hilagang kanlurang Luzon o northwestern portion ng Luzon. Batay sa latest Tropical Cyclone Formation Outlook at data na inilabas ng Pag-asa ngayon lang pong alas 4 ng morning, itong si Tropical Depression Mirasol ay huling namataan sa layong 135 kilometers west-southwest o timog kanluran ng Calayan, Cagayan. May taglay na lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng mga abot sa 70 kilometers per hour. West-northwest o kanluran, hilagang kanluran ang tinatahak ang direksyon nito ni Tropical Depression Mirasol sa bilis na napakabilis, 10 kilometro kada oras. Nakataas pa rin po ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Sur. Inaasahan naman ng State Weather Bureau Agency na patuloy na lalakas ang nasabing sama ng panahon ngayong araw at posibleng maging isang ganap na tropical storm. Samantala, sa kaugnay na balita dyan, pumasok na nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR yung isa pang binabantayang sama ng panahon na naging tropical depression kahapon din po at pinangalanan na po itong Nando. Kaya nga Lando pinatugtog ni Daryl kasi akala niya Nando pala. Ang nasabing bagyo ay huling namataan Nandon namataan sa layong 1,245 kilometers east of southeastern Luzon. May taglay pong lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso nga abot ng 70 kilometro kada oras.
kilos po nito kasalukuyan ay northwestward o hilagang kanluran sa bilis naman po na 15 kilometro kada oras. Ang susunod ng mga weather bulletins tungkol sa dalawang nasabing bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay maya-maya lamang pong alas 5 ng AM. Once na meron na tayo niyan, agad-agad ibabalita natin yan. Kaya manatiling nakatutok sa DWIZ News at Aliw Channel 23 para sa latest sa lagay ng panahon. Gising! Sa kaugnay na balita naman, nalubog sa pagbaha ang ilang bahagi ng Luzon at Mindanao bunsod ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Mirasol. Kabilang sa mga binaha ang Kasiguran Aurora kung saan naglandfall ang bagyo dahilan para mawala ang supply ng kuryente ng mga residente at pumalo sa 100 kabahayan ang nalubog sa habang hanggang bewang. Ang tanong, bewang nino? Hanggang bewang po na baha. Naranasan din ang pagbaha sa Teresa Rizal matapos hindi napigilan ang mga sandbag o ng mga sandbag barriers ang napahintuin ang tubig baha sa pagpasok sa mga public market. Nahirapan din ang mga motorista sa Etiaga, Isabela at Naga sa may Camarines Sur matapos hindi na madaanan ang ilang kalsada dahil po sa baha. Binaha din ang ilang bahagi na Tacorong, Sultan Kudarat at Tantangan sa South Cotabato. Gising! Sinasabi ko, di ba? Nagbababagyo na naman tayo. Not one, but two. Pero, ang problema sa flood control, handyan pa rin. Ay, sus ko! Kailan ba tayo matututo? Kailan ba talaga Ito yung magandang ipanawagan sa mga kababayan natin. Ito yung magandang panawagan. Ito isa lang ang panawagan ko sa inyo. Sa lahat ng kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, Mega Manila, nationwide, worldwide, lalo na yung mga nanonood, netwide. Ang tanong ko kasi is, kailan tayo matututo? Pero dapat ito nga talaga yung bagay na bagay yung susunod ko sasabihin sa magiging aksyon natin bago ako pumunta dito sa susunod. Pinoy, gising! Gising! Inatasan ng Malacanang ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kahandaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektado ng bagyong Mirasol. Sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na nakapaghanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 2.5 million food packs alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masiguro ang agarang tulong sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Bukod dito, mayroon na rin anyang mahigit 100,000 ready-to-eat food boxes at 300,000 relief items tulad ng kumot, hygiene kits at modular tents para sa mga ililikas sa evacuation centers. Dagdag pa ni Yusek Castro, nagpapatuloy ang pakikipag-ugnay ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang maayos na distribusyon ng tulong. Kasabay dito, nanawagan ng Malacanang sa publiko na maging maingat at sumunod sa direktiba ng kanilang mga lokal na opisyal para sa kaligtasan ng lahat. Gising! Sa oras po natin na 26 na minuto na, 26 minutes makalipas ang alas 4 na magandang Thursday morning pa rin, Daniel. Tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Malacanang nangamba na baka makaapekto sa nalalapit na eleksyon sa BARM ang pagpapatigil ng Korte Suprema sa implementasyon ng redistricting ng rehiyon. Alamin natin detalye, Patrol 13, Gilbert Perdes. Inamin ng Malacanang na nangangamba itong makakaapekto sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao BARM ang pagpapatigil ng Korte Suprema sa implementasyon ng redistricting ng BARM. Ngayon pa man, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginagalang ng palasyo ang pasya ng Korte Suprema. Paliwanag ng opisyal, susunod ang pamahalaan sa kautusan ng Supreme Court. Matatandaan naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang katastasang hukuman laban sa Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 o yung Bangsamoro Autonomy Act number 77. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, ratification ng High Seas Treaty sinang-ayunan ng Senado. Detalye, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sinangayunan ng Senado ang ratification ng High Seas Treaty o mas kilala bilang Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement.
22 senador ang sumang-ayon sa kasunduan, walang tumutol at wala ring nag-abstain. Paliwanag ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos, sa pamagitan ng naturang tratado, mabubuksan ang access sa international funding para sa marine diversity research and protection. Itinatatag ng kasunduan ang 3 key financing mechanism, kabilang ang Voluntary Trust Fund, Special Fund at ang Global Environment Facility. Ayon kay Senator Amy Marcos, sa tulong nito ay magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang ating mga Filipino researcher, scientists at mga estudyante na magsagawa ng mga proyektong pangkaragatan na maaaring magbukas ng bagong kabuhayan at magdala ng makabagong teknolohiya sa ating mga mangisda. Nakasalalayaan niya ang naturang treaty sa 4 na haligi. Una, ang patas na pagbabahagi ng yamang dagat. Pangalawa, proteksyon ng mga fishing ground. Pangatlo, pagtigil sa mapanirang aktibidad. At pang-apat, access sa bagong kaalaman at technology para sa mga mangisda. Giit ng senadora, ang kasunduang ito ay para sa mga mangisdang patuloy na nagsisikap sa mga eksperto, young scholar ng marine science at para mapangalagaan natin ang kartan at soberenya ng bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. O siya, salamat muna sa ating mga IZ Patrol reporters. Sa oras po natin na 20 o impunto. Hintayin na lang na ilang segundo kasi eksaktong eksakto. Ayan, eksakto na po. 30 minuto na po, 30 minutes. Makalipas ang alas 4 na morning, alas 4:30 na po ng AM. Wakey daw kayo, baka malik kayo tulad ni... Magbabalik ang Pinoy Gising! Babalik po ang Pinoy Gising sa oras natin na alas 4:33 ng morning. Dire-diretso pa rin tayo, parintanya sa pagtanggap ng mga report. DWIZ Patrol Report. Napakaulyanin, piling ko nandyan sa tech booth yung cellphone ko. Philippine Space Agency. Tinanong ng isang senador kung kayang hanapin ng kanilang satellite si Congressman Zaldico. Report mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Tinanong ni Senator Rodante Marcoleta ang Philippine Space Agency o PhilSA kung kayang hanapin ng kanilang ilulunsad na satellite si Ako Bicol Representative Zaldico na nasasangkot ngayon sa anomalous flood control projects. Sa pagdinig sa panukalang budget ng PhilSA para sa susunod na taon, tinalakay nila ang Multi-Spectral Unit for Land Assessment na magmumula sa satellite na target ilunsad ng PhilSA sa 2026. Tinanong ng senador kung pwede bang ma-detect ng satellite ng PhilSA ang mga bangko na pinagtaguan ng pera ng mga kawatan at kung maaari din daw ma-detect kung nasa na si Congressman Zaldico. Sa harap ng mga investigasyon ng Kongreso ukol sa flood control anomalies, hindi pa humaharap si Congressman Ko na napabalita na ngayon ay nasa Estados Unidos. Sinabi pa ni Marcoleta na hinahanap nila ang mga flood control projects na mabibilang lang naman daw sa daliri ang ghost projects pero 99% ay depektibo. Giit ni Marcoleta, nais niyang pakita na relevant o kailangan ng PhilSA at hindi niya minamaliit ang papel nito. Question naman ni Senator Sherwin Gatchalian kung makatutulong laban sa pagkakaroon ng ghost projects ang mula satellites na popondohan ng 2.6 billion pesos at ilulunsad sa susunod na taon. Bilang tugon, sinabi ni PhilSA Deputy Director General Dr. Gay Jane Perez na kayang litratuhan ng satellite araw-araw ang mga proyekto para makita ang progreso nito. Target ng PhilSA na magkaroon ng 4 na mula satellites para makover ang buong bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 3 pang BGC boys na gumamit ng peking lisensya ipaghaharap din ng kaso ng LTO. Ulitin ko yung sinasabing BGC boys ay Bulacan Group of Contractors, hindi Bonifacio Global City. Detalye Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Inihahanda pa ng Land Transportation Office o LTO ang kaukulang demanda sa 3 pang miyembro ng BGC Boys na gumamit din ng peking LTO driver's license. Ayon kay LTO Assistant Secretary Bigor Mendoza,
Ito ay matapos ang kanilang pakipagpulong sa PAGCOR, gayon din sa mga casino operator upang malaman kung paano nakuha ng tatlo pang mga BGC boys ang mga peking lisensya. Unang sinampahan ng falsification of public document sina Bryce Hernandez at Bulacan contractor o Bulacan District Engineer Henry Alcantara dahil sa pag-amin nito na ginamit nila ang mga peking lisensya. Gayunpaman, ang LTO ay patuloy sa pangangalap ng impormasyon upang ipagharap ng kaukulang demanda ang tatlo pang BGC boys. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Reports. Sa iba pa natin mga balita, formal nang nagbitiw sa pwesto bilang House Speaker si late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ayon po sa dating Speaker, nagbitiw siya sa pwesto upang magbigay daan sa investigasyon ng binuong Independent Commission for Infrastructure, ICI, kaugnay sa sinasabing maanomalyang flood control projects kung saan nadadawit ang mga mambabatas. Sa pamamagitan anya ng kanyang pagbaba sa pwesto ay magagawa ng komisyon ng kanilang mandato ng buo at maayos. Binigyang diin ng dating leader ng Kamara na ang kanyang hakbang ay hindi pagsuko, ngunit pagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagsiservisyo. With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Napakinggan po ninyo ha. Yan po ang naging talumpati kahapon sa sesyon sa plenaryo ng Kamara ng dating Speaker o dating House Speaker at late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Pinoy Gising! 21 minuto bago mag-alas 5 ng AM, paring Daniel, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Mga CCTV camera itinalaga sa Sanchez Mira, Cagayan. Report live mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naimbagabigat. Naimbagabigat, isang makabagong hakbang para sa seguridad at kaligtasan ang inulunsad ng lokal na pamahalaan bunsod ng direktiba ni Mayor Abe Bacasi sa Sanchez Mira, Cagayan sa pamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na pinunuan ni LDRRMO Vitor Biado Jr. Naglagay ng 24 na closed-circuit television na camera mula sa eskwelahan ng Sanchez Mira School Arts and Trade hanggang Cagayan State University, Sanchez Mira Campus. Ayon kay Biado, inilagay ang mga camera sa mga critical na intersection patungo sa mga looban ng paaralan o barangay, paligid ng mga paaralan, bangko, komersyal na establishmento at maging sa mga lugar kung saan may pasilidad kagamitan ang LGU. Ang proyektong ito ay pinduhan mula sa Disaster Risk Reduction Management Fund, layong magsilbing katuwang sa road safety monitoring, hazard detection at higit sa lahat sa seguridad ng bawat mamamayan. Ayon naman kay Mayor Abe, ito ay isang much needed project, hindi lamang para sa hazard monitoring, kundi higit sa lahat para sa seguridad ng bayan. Sa panahon ngayon, mas mainam. Ayon naman kay Mayor Abe, ito ay isang dagdag pa ng alkalde, plano ng LGU na palawakin pa ang coverage ng CCTV cameras mula boundary hanggang boundary upang masaklaw ang mas maraming lugar at masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa siyempilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Norte baba tayong Calabarzon. 12 mayor ng Batangas nag-walk out sa eleksyon para sa pagkapresidente ng League of Municipalities of the Philippines Batangas Chapter.
anyare? Kuyang Arman Cambe, good morning. Good morning, Daryl. Nag-walkout ang 12 mayor ng Batangas bilang protesta sa questionabling paraan ng halalan para sa magiging presidente ng League of Municipalities of the Philippines, Batangas Chapter. Ang protesta ay kaugnay sa irregularidad sa proseso ng eleksyon kung saan iginiit ng election chairman si Mayor Boy Sequinal ng Santa Teresita, Batangas na gawing pagtaas ng kamay ang bilangan sa halip na secret ballot na siya umunong kinagisnan. Pinangunahan ni Taal Mayor Attorney Nene Bainto ang walkout na sinundan ng 11 pang mayor mula sa nasabing lalawigan. Sa kabila na naganap na walkout, itinuloy pa rin ng mga natitirang mayor ang eleksyon kung saan nagwagi bilang presidente si Rosario Batangas Mayor Leonie Morpe na di umano'y kaalyado ni Governor Vilma Santos. Arman Kame mula Calabarzon, nagulat pa sa impila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa Bicolandia naman, dating Lupi PNR Station muling binuksan matapos ang renovation. Pagpapalawig ng biyahe ng PNR, asahan po sa susunod na buwan ng Oktubre. Report mula kay Kuya Melvin Machado. Buwan ng Agosto nang simulan ng repair ng Lupi PNR Station sa Camarines Sur at natapos ito nitong buwan ng September. Umabot sa 200,000 pesos ang nagastos dito. Taong 2012 ang huli umanong biyahe ng tren sa naturang bayan. Ayon kay Engineer J. Perilleve, Engineering Department Manager ang PNR, sa susunod na buwan ng Oktubre, inaasahan na aabot na ang biyahe ng tren mula Naga City hanggang Lupi, Camarines Sur. Umaasa ang PNR na madadagdagan ang kanilang pasahero at revenue sa panibagong rota. Minimal naman ang unauthorized crossing sa naturang rota na kanila umanong pinag-aaralan bago ang pagsisimula ng biyahe ng kanilang tren upang makaiwas sa aksidente. Malaking tulong din ang collaboration ng PNR at LGU sa mga bagong rota ng tren sa Bicol. Level crossings, coordination, syempre with sa building permits, importante din yun eh. Yun ang malaking tulong sa LGU with regards sa opening ng mga new lines ni PNR. Samantala, 7 million pesos naman ang inilaan para sa bagong Libmanan PNR station na ginanap naman kahapon ang Blessing. Sa reopening ng dalawang istasyon ng Philippine National Railway sa bayan ng Lupi at sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur, nais itong matugunan ang pangangailangan ng lahat ng tumatangkilik sa Philippine National Railways. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yun, may stand-upper. Good morning, partner. Good morning, everyone. Oy, nakita ko si Kuya Melvin. Hindi ko na siya nakita. That's the second time na nakita ko siya. Na may sa video kasi yung dati ni-report siya months ago eh. Nakakatawa na may ilaw ko para ang kukunin dito. Dali sige, diyan ka lang. Para malaman ninyo. Dali Tapos malaman ninyo na parang ganyan. Papakita ko sa inyo. Nakaitim pa ako. Sino naglagay dyan yan? Parang alam mo yung episode ko, yung Magandang Gabi Bayan, yung yung Halloween series. Ano ang title nun? Gabi ng Laging Bayan. Sa RH yun. Gabi ng Kamamalagan. Yung pagka may episode si Kabayan yung Halloween special. Sa Magandang Gabi Bayan. Ayan Kabayan! Kulang na sombrero. Kabay, ay di bukas pala yun. Bukas. Ay, nasa linya na pala, partner. Tawagin muna natin. Ito, ronda ulit tayo sa probinsya. Isang lalaki sa bayan ng Nueva Ecija, Ilocos Norte, arestado sa drug buy-bust operation. Magre-report na. Sorry, Kuyang Ronald, Idol Domingo, go! Inaresto ng Nueva Ecija Municipal Police Station ang isang 40 taong gulang na lalaki na isang street-level individual. Nauli ang suspect sa sinagawang buy-bust operation sa Barangay Poblacion, Nueva Ecija, Ilocos Norte. Napuntista mula sa suspect ang 0.9 grams ng hinalang shabu na naglalaman ng 7 piraso ng heat shield transparent plastic sachet. Kakasuhan ng suspect sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Simpilang May Tudong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mula sa probinsya, punta naman tayo sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports.
Bagong City Hemodialysis Center pinasinayaan sa lungsod ng Malolos dyan po sa Bulacan. Alamin natin ng detalye at good news na yan mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning. Tiniyak ng Health Insurance Corporation of PhilHealth, Region 3 Officer 3 Acting Branch Manager Arlan Granali na walang babayaran ang mga pasyenteng magpapadialysis sa bagong pinasinaya ang Malolos City Hemodialysis Center sa kabayanan ng lungsod ng Malolos, Bulacan. Bahagi ito ng mas pinalawak na benepisyo ng PhilHealth bilang resulta ng pagpapatupad ng 11-22-23 o ang Universal Health Care Act. Ang pasilidad na ito ay inaitayo sa pamamagitan ng sistemang public-private partnership kung pinatayo ng pamalaang lungsod ng Malolos ang infrastruktura sa ari nito, habang ang pribadong konsesyonaryo ang namumuhunan sa mga Japanese-made na dialysis machine, at mayroon din itong kapasidad na 36 hanggang 40 na mga pasyente na kayang magpa-dialysis ng 100 kada linggo at 600 sa loob ng isang buwan. Itong dialysis center ay pinagkatuwangan nga nitong pinasalamatan nga ni Mayor Natividad ang mga nagsagawa nito mula sa PhilHealth. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Lueles para sa Pinamita ng Lakas, PWIC, pabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ay, hanap buhay po muna tayo sa oras natin na 11:30 minuto bago mag 5 a.m. Magbabalik po ang Pinoy Gising! 8 minutes bago mag 5 a.m. sa ating NBI, pagbebenta ng produkto online kahit walang business permit. Bawal pala i-test. Pwede ba yan? Di ba dami na gumagawa niyan? Exactly. That's my point. Nagla-live pa nga eh. Ano to? Alam mo karamihan dyan, may siguro may DTI permit or yung registration. May registration sila to sell. Oh. So, pero diba, yun naman shop, yung, actually na may first step, yung DTI. At saka ibang shop naman, they post na meron silang permit. Correct. Na they can sell online. Pero yung most, parang 80% sa online stores, I mean, lalo sa Facebook, hindi naman naka-regulate yan. Kasi yung mga e-commerce na apps like Shopee, Lazada, meron yan. Yung sa Facebook Marketplace actually, kasi... alam mo, hindi din. May mga nakakalusot no? Ako nakapag-post ako eh. Pero hindi, so big sabihin, pero hindi ka matatag na shop mall, ganyan. Or preferred, mga ganon. Hindi, preferred pwede. Preferred kasi binibase nila yung sa reviews. Yes, nga pala. Pero hindi ka kumbaga parang hindi ka matatag mall. Na mall. Yung parang official store. Hanggang preferred pwede. Pero open siya for everyone. It's like literal marketplace. Pero may iba di ba mas gusto pa nila yung preferred minsan kaysa sa mall? Kasi mas... Because of the ratings talaga. Tsaka walang, paperworks, parang madaling makipag-usap. Diretso sa owner, kumbaga. Tsaka as in larga kagad. Minsan kasi sa mall, ito yung totoo minsan pagka nakatag na nasa mall, it takes days. Pero legit na. You're legit naman. That's very, very sure na legit. May paperworks na talaga. Ay, alamin na natin kung anong pwede niya magparusa. Oo nga eh. Walang business permit. Gar, ano bang parusa na ito? Sagutin mo nga dito sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pagbebenta ng produkto online kahit walang business permit? Nako, bawal ito. Sa sobrang patok ng online selling, tila lahat ng hinahanap mo ay ma-order mo na. Malaki rin ang naitutulong nito para sa kabuhayan ng iba. Ngunit paano kung gumaganda at nagiging regular na ang iyong benta pero wala ka pa ring business permit? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alinsunod sa Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991. Lahat ng negosyo, kasama na ang online sellers, ay kinakailangan kumuha ng mayor's permit o business permit mula sa LGU kung saan isinasagawa
ginagawa ang negosyo. Sa ilalim din ng Revenue Memorandum Circular Number 60-2020 ng Bureau of Internal Revenue, tungkulin ng lahat ng online sellers at digital businesses na magparehistro, magbayad ng buwis at mag-issue ng resibo. Ang sinumang lumabag ay maaaring magmulta ng mula 5,000 piso hanggang 20,000 piso. Bayaran ang kulang na buwis at interes. Ayon sa batas, kinakailangan kumuha ng permit ng isang online seller kung una, regular ang bentahan ng negosyo. Pangalawa, kumikita na ng halaga na lampas sa pang-personal na pangangailangan. Pangatlo, may stock ng produkto o ginagamit sa courier. Pang-apat, may sariling page, shop o nagpapadala nationwide. Kaya sa mga seller, ang pagbebenta man ng produkto online ay isa sa legal na negosyo. Kailangan pa rin may kaukulang dokumento. Sumunod sa tamang proseso para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ito naman sa ating showbiz, Claudine Barreto na kumare at tiyahin mo ba? Yes, Hindi, tita. sister, tiyahin ni Maine Bakit siya muntik idemanda ng kanyang quiz? Ng utol niyo. Oo, bakit kaya? Mag-usap-usap nga kayo. Oo nga eh. Oo. Ay! Ay! Usong communications. Ito yung nakakabigla, Oh, Daniel Padilla. Ay, talaga ba? Padilla? DJ yun sa iba. Ayun, oo. Nagsasabi ba ibang DJ eh. Daniel Padilla. At, Kyla Estrada. Magjowa na. Alamin natin. Hindi siya na red flagan doon sa mga ginawa. No? So, alamin natin. Ang latest sa mundo ng showbiz, mula kay Mima. Magka-work. Sa bagay. Usually, dun naman nagsistart ma-develop eh. Ito na, si Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Good morning! Good morning! Likod ko. Ito, sa may dito. Masakit. Oo, masakit. Dito yung... Alam mo, paghihinga ka, sakit. Yes. Totoo. Ayan o. Totoo. Correct. Sabi niya, ito. Parang may TB. No? Oo, ganun di ba may ganun TB? ba pag may TB? Oo, nahihirapang huminga. At saka ganun ang mga pag may... Kasi ang TB kasi sakit sa baga yun, di ba? O pag may ispat ang baga mo, mahirapan ka talaga huminga. Yes, kasi ang oxygen sa baga, Yep, di ba? exactly. At kaya yung mga na-COVID before, baga ang tira noon, hirap huminga. Yes, correct. Oo, di ba? At mga first Parang hand... doktor kagad akong aga-aga. Yes. Tsaka yung iba, di ba, parang sinasabi nila, kahit wala ng COVID, dahil natamaan na sila, mas madali sila magkakaroon ng TB dahil nga kahit pa paano may tama na sa lungs nila. Yes, hindi na mawala yung spot doon. Once nagka-COVID ka, yun ang napag-usapan before sa mga ng mga doktor. Nagka-COVID ba kayo? Ako, dalawa. Ako once. Ako dalawa. Ako once. Yung una ang matindi, grabe as in grabe talaga. Na parang kang dinadaganan lagi sa likod. Ang pinaka-the best na solution doon sa COVID na yan, suob talaga. Oh, yes. Oo. Kahit yung mga kaibigan namin doktor, suob lang talaga. Suob talaga. Matindi. Kaya ako noon, grabe, ang dami kong binili mga luya, asin, rock salt Yun ang maganda eh. Oo. Kasi, Nagkikwento siya kapon tungkol sa rock salt, kaya bago ko matulog kagabi, naglagay na ako ng rock salt doon sa tubig ko. Hoy, ito doon sa mga yung rock salt. Sa ating health news. Yung health news. Pag uminom kayo ng tubig, lagyan nyo ng rock salt. Ayun. Ano lang yung gamutin lang ng munggo. Huwag marami, Diyos ko. Isang gamutin lang po. Yung parang... Bakit? Kasi, ang salt kasi ang nagre-retain ng tubig sa katawan. Kapag uminom ka ng tubig, napapansin mo, ihi ka ng ihi. So, nawawala din yung para siyang nagiging waste lang din. So, nababaliwala yung minerals na nakukuha mo sa water. So, in order for the minerals to absorb the body, Yes, Doc? Sa magaling study yan. Maglalagay ka lagi ng rock salt. Wait, ganun muna ako, LPI. Hope. Yan. Lagi ka lagi ng rock salt. Yeah. Anyway, mula sa health news, ito showbiz. Mula sa showbiz ako. Kinumpirma nga nitong si Claudine Barreto na muntik na niya, hindi siya ang ididimanda. Baliktad pala. Oo, siya ang magdidimanda sa kanyang kuya Mito. Matapos na magkaroon siya ng matinding alitan. Hindi to kay Claudine. Noong araw na magdidimanda na siya, pupunta na sana siya sa magsasampa na ng demanda. Biglang tumawag sa kanya ang kanyang pamangkin na si Mark ang pangalan na anak ni Mito ng kanyang kuya. At sinabi nito na my dad wants to talk to you. Yan, oo. Ngayon,
ibinigay sa kanya ang phone at nag-uusap sila nung kanyang kuya for the first time. Nag-usap ulit sila matapos sila magkaroon ng alitan at humingi ito ng tawad sa kanya. Oo. Dahil humingi ng tawad sa kanya kasi yung kanyang biyenan pala, ang kanyang sister-in-law na asawa ng kanyang kuya nito ay nasa ospital. At ayaw na nito magkaroon pa siguro ng malaking problema pa, di ba? Kasi nasa ospital na nga naman yung nasa ospital na nga naman yung asawa, tapos ididemanda pa. No, siguro nakarating na kay Mito na today is the day na magsasampa na ng demanda sa court ng demanda itong si Claudine. Ngayon, nilunok daw lahat ng kanyang kuya ang pride dito para humingi sa kanya ng sorry kung kaya't pinatawad naman niya ito bilang isang kapatid. Pero ayon nga kay Claudine, hindi na magiging katulad ng dati ang kanilang magiging relasyon ng kanyang kapatid. Magkapatid sila, okay sila, pero hindi na katulad ng dati. May lamat. May lamat na. Yun ang sabi niya. Naging yan na siya, di ba? Naging? Naging yan. Oo. Pinoproclaim yan. Oo, yan na siyang apelyido niya ha, hindi na raw Barreto. Kundi yan. Barreto yan. Barreto yan. Yan yung niya, apelyido niya ngayon. Dahil sa inabsorb na nga niya ang apelyido ng kanyang real boyfriend, ex-boyfriend, na yumao na si Rico yan. Ako, Barreto C. Ay, ang tawag C. Ilang mall ang pag-umay-ari mo? Wala lang. Dreaming lang. Ako, doon muna ako sa Kabangon. Boss! Ang nawawalang anak! Isa pa balitang showbiz, mga kaibigan. Kayla Estrada, hindi Carla Estrada, ha? Nanay yun ni Daniel. Nagsabi sa Carla. John Estrada. John Estrada. Ano ba yung pagkinapalit? May ganda itong batang ito at napakagaling umarte. Sobrang galing umarte. Oo. At madalas nga raw makita ang dalawa na magkasama kahit na hindi taping ng kailang program, ng kailang TV show. Oo. Kaya ngayon, ayon dito kay OG Diaz, ay may nakapagsabi sa kanya na confirm na silang dalawa. Depende na lamang daw sa dalawa kung i-deny o kukumpirmahin ang nasabing balita dahil nga madalas lagi silang magkasamang dalawa. Ayan. That's clear, ha? So, hindi po namin kinukumpirma, ha? Ayon kay OG Diaz, may nakapagsabi sa kanya na kumpirmadong magjowang dalawa at depende na lamang daw sa dalawa kung kukumpirmahin ng mga ito o i-deny ng mga ito na silang dalawa na. Si Kayla Estrada na anak ni Janice de Belen at ni John Estrada at si Daniel Padilla. Ayan. Yung red flags na yan, Daniel Padilla yan. Ano red flags na yan? Daniel Padilla. Na ang nanay ay si Carla, hindi Carla yung nanay, ha? Erwin, naman nakibalitan showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Mima. Salamat, Mima Anton ka ba? Mima Anton ka. Yan na pala apelyido. Hindi mo kami sinasabihan, ha? Wait lang, boss. Alam ba boss. yan? Di ka maamin, na. Eto, matagal ko nang di ginagawa to. Salamat sa mga nasa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, gaw-gaw ang bilhin. Kasama siyempre si Mama Susan. Kay Susan tayo! Ayan, siya po, ha? Sa dagupan. Si Yadaw yan, ha? Wala nang iba. Alas 5:03 na ng morning. Ikalawang oras na pinagising. Susunod na. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026.
proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakakasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat. Gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! At nandito na si Pam na may asawa na. Ay, hindi pala. Sorry. Ganda na suot mo, pare ko yan. Ang cute na sa floral. Sana all. Floral, ay. Yari ka. Ibatingin, so alam mo na, markado ka, ha? Oo, mahilig ako sa black and white, di ba? I don't like all black. Gusto ko black and white lagi. Kasi gusto sa tao kasi merong sa ugali ng tao kasi meron talagang masama at meron din kabutihan. Oo naman. Oo, hindi puro kasamaan. Ano daw ibig mo sabihin? Ikaw, ganyan. Dahil naka-black siya. Oo, masama yan eh. Kaya akong tinitira. Alam mo, pag na mo yung buong closet ko, puro itim. Ikaw ha, ginagawa mo lagi. Oras na nakita ko asawa mo, aagawin ko talaga sa'yo yan. Okay lang. Okay. Ay! Meron po tayong nagmamadali. Okay lang. Okay lang. Ito yung babae na alam niya kung saan siya nakalugar. Parang Regine Velasquez ang dating. Oh, yeah. Di ba si Regine Velasquez kahit na ilang magagaling na singer isalpak mo dyan, okay na saan niya. Di ba? Kasi alam niya na, teka muna, I have a name. Ito na ako, I have a name. Di ba? Tingnan siya, she has a name. Barreto. Remember, ha? Yes. It's Barreto. Sasawa Correct. So, magiging Barreto na siya? Hindi, Barado. Barat, huwag mo kalaban, ikabangon yan. Ayun. Sorry. Magbigay galang tayo. Sa oras natin na parang pang matanda talaga na magbigay galang tayo. 8 minuto na po, 8 minutes. Makalipas ang alas 5 na magandang Thursday morning. Yading! Sumasin nyo na naman! Sumasin nyo palagi! Sumain nyo lahat ng aking sakit. Kasama na sakit na balakang. Yes. Di ba? Ay, nako, Doc, ano bang paipapayo mo sa sarili mo? Bigyan ako nabigyan ng health tips samantala ako yung may apektado. Napakabait mo talaga. Napakabait mo. Hindi kasi nagkaroon ako ng sleepness before na hindi na-operahan. At every now and then, bumabalik talaga siya. Recurring na siya. Lalo kapag taglamig. Malamig ang simoy. Yeah. Parang opera yung Yes, parang CS? gano'n. Parang, Kasi ba ang CS? Ewan ko sa akin kahit ilang taon na siya. Pag sobrang lamig, ang sakit-sakit. Ganon. Kasi hindi pa ako na CS eh. Lagi Ever normal. since. Normal na. Normal din. Kumpirmahin natin mamaya kay Ian Articon, ha? Ano ba ito? Ayun na, mabagsak na, mabagsak! Off ko muna ba tumunog? O yan.
Ayan. Sige, papasok si ano dito mamaya, si Ay, ano ba John. yung natanggal talaga? Ayan, kaya mo yan. Okay na. Alright, sige. Hindi. Hawakan niyo na muna. Sige. ko dito. Okay siya, ito na po tayo ulit. Kami po nyo kasama, Daryl Justin. Main Barreto. Anton, na walang apelyido. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Balikan natin ang ulo ng mga balita ngayong Thursday morning kung saan gutom na kami, bagyong Mirasol at Nando patuloy na binabantayan ng Pag-asa ilang lugar sa bansa nakaranas ng pagbaha. Pinoy Gising! Magandang relasyon ng Senado at Kamara inaasahan sa ilalim ng bagong House Speaker. Pinoy Gising! Comelec pansamantalang itinigil ang preparasyon paghahanda para sa nalalapit na BARM election. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 3 katao patay sa pamamaril sa harap ng isang paaralan sa Amerika. Pinoy Gising! Volleyball fans, abangan na ito mamaya do or die match ng Alas Pilipinas at Iran para sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Inaabangan mamaya. Pinoy Gising! Hindi ko alam to. Totoo nga ba Ayan, na ang breadcrumbing ay galing sa tinapay? Ay, totoo, tama. Ang galing mo talaga, Macter. You're so bright. Breadcrumbing Totoo nga ba na ang breadcrumbing ay ginagamit? Saan? Sa tempura. Sa tempura. May naimbag din ako maganda, di ba? Breadcrumbing Ano yung breadcrumbing? Totoo nga ba na ang breadcrumbing ay ginagawa para hindi ka tuluyang makaalis sa isang hindi healthy na relasyon? Ano yun? Patunayan natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! House-to-house drug testing sa buong bansa. I-ready nyo na dahil isasagawa daw yan. Pero bago kayo mag-ready, verify muna natin kung fact or fake. Pinoy Gising! Sige, kaya ko yan. Yes, totoo yun. Hindi, yung ano ba yan? House to house? Nakaunahin na sa squatters area. Kung totoo yan. Kung totoo Kung totoo to, ha? Kung totoo to. Kung fact. Yes, ikunahin na doon sa 13. May isa-suggest ka ba? Sa lugar na yun. Visit. Ikaw na. Ikaw na. Ako na ba? Ang bira buhay to. Kaya ka rin iintay nyo. Nakatitig na nga kami. Ikaw naman. Oo nga, dapat mauna. Sabi ko, sige, mag-comment ka muna. Tapos, okay, ikaw na. Kapit kayo, tiro nyo, galing sa Temo yan, Willing ka daw bang, Babisit. willing ka daw ba swap kayo ni Pam sa damit? Ay, screen Pam. Wag na mukha. Wait mo talaga. Ay, I'm sure hindi rin mapapayag si Pam, di ba? Hindi papayag. Infairness.com.ph. Anyways, ay balitang showbiz, Claudine Barreto nagbigay ng payag tungkol sa issue ng pamangkin na si Julia at Gerald Anderson. Pinoy Gising! Si sa pamalaking ulo. Ay, gusto ko to. Kaya napanood nyo ba ito? Hindi pa. Ay, napanood ko to kahapon. Ang galing-galing si Jessica Sanchez. Ang Phil-Am na si Jessica Sanchez muling pinahanga ang American crowd sa ginaganap na America's Got Talent sa semi-finals. Pinoy Gising! Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Galit ba si Gil Johnson? Pinapatayan ka ng ini-stinger ka na naman. Alam mo kaya ako pinapatayan ni Giljon ng ganyan. Hindi, stinger. Kasi patay na patay din siya sa akin. Ay! Manda ka sa girlfriend mo. Tama. Magpapaliwanag ka mamaya, pare, magmabilis ang attendance check sa ating 22 billion viewers. Ang dami nila this morning. Morning. Baka may hindi na nag-load sa akin. Unahin ko si Kuyang Matthews Tolentino. Kuyang Matthews, ang ganda talaga ng pangalan. No, I really like the name, From Matthews. Oo. Matthews. Si Kuyang Probelino. Parang Gregorian, na? Matthews. Sa akin parang very religious kasi it's Matthew. Yes. Diba? Malas na makaalta. Ayun. Yes, Probelino. so ano siya, plural? Hindi. Para si Bostet. Pag-isa lang. Probelino, Mariguinho, Kuyang Probelino, good morning. Probelino, yung mga pangalan ng mga sinaunang tao. From Matthews to Probelino, real quick.
Di ba pag magalit ang nanay, ay, Provelino! Bumili ka ng suka, sinasabi ko sa'yo! Kaya galit ka, sabi ni JM. Ha? Si Bengkong Junior Ku. Bengkong Junior Ku. Si Arman. Hoy! Boss Arman, good morning! Ang aming kaibigan sa financial literacy. Ayan. Si Mama Susan Neronimo. Isa baka salbahin mo talaga sa akin. Mama Susan Neronimo. Thank you. Ayan, Papa JM Becuña. Ay, Mama JM. Mas maganda ka pa. Sige, Arman Benko, ha? Ang kulit mo, ha? Ay, di ba sabi niya kung may usaping financial daw tayo, maaga daw siya nagigising. Yeah, oo. Parang ang ganda gawing weekly. Ito na naman tayo. Anyway, Papa JM Becuña, mas maganda ka pa raw kay Katy Perry. Ay, di ba? Ako si Kitty Perry. Kitty. Parang lamok lang. Nagpatato na naman ba si Kitty? Hindi ko sure. Oo, kasi may nabalitaan, parang may nabasa lang ako, nabalitaan ko lang na, parang nabasa ko yata na, in passing lang naman, na nagpatato na naman daw si Kitty. Kaya tax na naman yan. Ayan tayo. Ay, si Kuyang Takoyaki. Ba? Takoyaki. Sarap niya na. Dito na raw siya tatambay sa IZ, walang kinikilingan. Yan ang sabi niya. Hindi ka sure. Ako lagi. Kuya Tristan Takoyaki, I love you. Walang pagsuporta sa isa. Oo, di ba? Laglag ka agad eh. At least, di ba, tayo eh, natuwa tayo, wala tayong ano yun yung itinatago. Ay, duda si Giljon, pa talaga sinagot sa'yo eh. Umami na nga kami. Sino ba yun? Si Giljon. Giljon ka talaga, tingnan mo lang. Pitingin ko talaga yung nasa Ay! Uy! Walang pitikan. Oo nga. Sorry. Mali. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Patrice. Tsaka si Brad Pitt, Peter Ignacio. Hi, Brad Pitt. Papa Rene Avila ng Sauyo. Ayan, si Papa Rene. Ano niyo po si Rita Avila? The actress, the Filipina actress that she has the smile that could launch 1,000 ships. Wow. Yan yung kay Rita Avila. Ang kanyang pagkaka-describe sa kanya. Yes. A face that could launch... No, the smile. A smile that could launch 1,000 ships. Kasi ang talaga... Rita Avila. Rita Avila. Bakit sino ba yan? Si Rita Avila. Hindi, yung sinasabi. Ang sinasabi? Si Kuyang Rene Avila. Nung taga sa Uyo. Sa Uyo. Avila kasi. Ayun. Last na ito, si Batman! Ay! Ayan na naman! Ang iyong nightmare. Pero feeling ko matutuwa ka ngayon. Happy Thursday sa #1 morning show na talagang sana nasa survey ka everyday, lalo na sa pinaka-the best. The showbiz reporter. Nakahawig ni Local Warren. Local yan. Very good! Isang sexy actress. Wow! At least hindi na si Diwata. Diana Zubiri. Oh my! The flyover queen. Yeah. Diba? Batang-bata pa ako. Oo, dito siya sa may malapit sa atin. Diba? Just Shangri-La yun eh. Sa crossing. Sabi sa akin ni Giljon Reyes, isa sa nagpatangkad sa akin. Ikaw, Giljon ka talaga. Tumangkad ba? Oo, hindi ka naman tumangkad. Sa'yo. Oo. Nako. At kay nagpatangkad din kay 1G. Nako, yung mga pantakit ng mga pinagsasabi mo na yan eh. Para hindi naman ako makapayor. Good morning po. Maraming salamat. Sila may reputasyon ni Diana Zubiri. Oo nga. Bakit? Dahil puro mga... Hindi, nagsipandak eh. Ako ay nagbasa lang ng comment at message sa akin, ha? Ang mga komento at mensahe ay pinadala lang sa atin. Ito si Giljon, ikaw hindi ko alam na ganyan ka pala, ha? Siguro marami kang tinitinig ka ng kandila sa CR. Magbalita na raw tayo! Good morning! Si Dave Alan Escondo sa Valenzuela. Good morning! At si Janet Gaudia. Janet? Oo, Jeanette Gaudia. Alam mo, shoutout niya si Ronnie Liang ng Project Ngiti Foundation. Ay, naku, alam mo, si Ronnie Liang talaga, pag nakita mo yan. Parang bango-bango lagi. So, hindi lang parang napakabango. Talaga ba? At super bait. As in. At totoo yung sinasabi niya, kasi si Ronnie Liang, Project Ngiti Foundation. Nagbibigay lagi yan ng pondo doon sa nagpapaano ng mga cliff okay. Sa mga mimiyak. Yun. Oo. Yun.
Napakabait ng batang, sobra. Nung pandemic, nagbigay yan ng parang 5 yata o 3 na all expense paid para makauwi sa probinsya. Wow! Oo, more than pa yata, hindi ko sure ha. Nung pumunta pa yan, doon mismo sa Rizal Memorial Stadium para bisitahin yung mga doon, na stranded doon ng mga kababayan natin nung pandemic. Matindi yan, batang yan, grabe. Tsaka reserve siya, di ba? Yes. Ayun. Good morning ho ulit sa lahat nakikinig sa radyo, sa TV at online. Good morning at thank you po sa pagsama sa amin. Sa oras natin, na 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng morning. Balik tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inihalal bilang bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Tama nga sabi mo, partner, D-Day. It was D-Day kahapon, ha? D-Day, kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa nasabing posisyon. Kaabot sa 253 kongresista ang pumabor para kay Speaker D para pamunuan ng mababang kapulungan ng Kongreso, habang 4 naman ang hindi bumoto at 28 ang nag-abstain sa nominasyon, kabilang na ang ilang mga miyembro ng minority bloc. Partikular na sina House Minority Leader Marcelino Libanan, Akbayan Party List Representative Chel Jokno at Percy Sendanya, at Dadak Hiram Ismsula, kasama si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Kabataan Party List Representative Rene Co, at Cavite 4th District Representative at nagte-trending araw-araw si Representative Kiko Barzaga. Formal namang idineklara ni gets ko na kung bakit. Formal namang idineklara ni Ilocos Sur Representative Christine Singson Mihan bilang bagong speaker si Representative D, habang si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez ang nanguna sa oath-taking ni Speaker D. I, Faustino Boji D. III, of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives, hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability. I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. The duties of my present position, all of others may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. I will defend and support the Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. And that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, Speaker. Napakinggan po ninyo ang panunumpa ni Isabela 1st District Representative Faustino Boji D. III bilang bagong Speaker of the House. Pinoy Gising! Ang short-lived ng speaker ni Speaker, ano? Oo nga, tapos na yung speaker ni Speaker. Ang bilis eh. The Bluetooth device is disconnected. Na. Anyway, nilinaw naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi ang Malacanang ang pumili kay Isabela Representative Faustino Boji D. III bilang bagong House Speaker. Sinabi ni Congressman Marcos na ang pagkakatalaga kay Speaker D ay dahil sa ikinasang botohan ng mga kongresista kung saan nakakuha si Speaker D ng 253 votes. Kinausap ayan nila ang mga party leaders kung sino ang sa tingin nilang maaaring pumalit sa maiiwang posisyon ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Sinagot din ng kongresista ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na cover-up move lang ang ginawang pagbibitiw ni dating Speaker Martin Romualdez. Iginiit ni Congressman Marcos na posibleng style ni Congressman Pulong ang pag-cover up noon
noong pang panahon ng pamumuno ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ng presidential son na nagsagawa sila ng konsultasyon at kung nagpapakita ang Davao Solon sa mga sesyon ay malalaman nito ang mga kaganapan sa Kamara. Sa halip na atupagin ng paghahanap sa 51 billion pesos na pondong inilaan sa distrito nito. Pino Gising! 24 na minuto na, 24 minutes makalipas ang alas 5 ng Thursday morning! Maringkil John, sunod-sunod na mga report. ICI o yung Independent Commission for Infrastructure, also known as Ghostbusters, nagsimula ng magtrabaho. Detalye mula ka Patrol 13, Gilbert Perdez. Sinimula na ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang kanilang trabaho matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kompletong komposisyon nito. Una sa agenda ng komisyon ang pagbuo ng kanilang structural organization bilang unang hakbang sa opisyal na pag-arangkada ng kanilang trabaho. Binisita na rin ng ICI ang kanilang bagong tanggapan bilang parte ng pagsasaayos ng organisasyon. Pinangunahan naman ni retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang unang pulong ng ICI sa tanggapan ng DPWH nitong Martes. Kasunod ng ulat na sangkot ang ilang engineers ng ahensya sa mga manumalyang flood control projects. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa impilang may todalas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Tawag pa tayo ng isang patrol report. Approval ng 2026 budget hindi daw madidiskaril sa kabila ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Alamin natin, mababawasan lang. Alamin natin ang detalye ng Patrol 19. Zelly Ortega Bueno. Kumpiyansa si Senate President Vicente Soto III at Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na hindi makakadiskaril at makakaantala sa pagpapasa ng panakwalang 2026 budget ang naganap na pagpapalit ng liderato ng Senado na nasundan ng pagpapalit ng liderato sa Kamara de Representantes. Ayon kay Soto, gagawin nila ang kanilang makakaya para matiyak na may papasa ang panakwalang 2026 budget at malagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago matapos ang taon. Sinabi ni Soto na nakausap niya si bagong House Speaker Bogie D kung saan nabanggit nito sa kanya na baka pagkatapos ng isa pang public hearing ng TRICOM ay terminate o tapusin na nito at isumitida ang mga nakalap na impormasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Umaasa naman Senator Gatchalian na huwag mapalitan si House Committee on Appropriations Chairman Micaela Angela Swansing dahil nagsimula na silang mag-coordinate sa isa't isa at gusto din ng kongresista na transparent ang budget deliberation. Sa katunayan ay nag-imbita na anya si Congresswoman Swansing na mga taga-civil service, civil society at mga NGOs para lumahok sa budget process. Sakali man anyang mapalitan si Congresswoman Swansing pero sinabi ni Senator Gatchalian na mananatili namang pareho ang miyembro ng working group kaya't magpapatuloy ang proseso ng pagpapasa sa panukalang 2026 budget. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! May isa pang report! PBBM sasabak sa iba't ibang aktibidad ngayong araw sa kabila ng masamang panahon. Kung ano-ano ang ganap ng Pangulo, alamin kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Sa kabila ng masamang panahon ay sasabak pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sunod-sunod na mga aktibidad ngayong araw para nga sa kanyang mga presidential engagement. Paong mga nasa Metro Manila lamang ang mga aktibidad ng Pangulo kung saan isa sa sasadya nito ay ang Happy Land sa Tondo sa Maynila at ito ay para kamustahin ang mga nasunugan dito. Pagkagaling naman ng Happy Land ay diretso agad ang Pangulo sa isa pang aktibidad nito sa Tondo dito sa Maynila at ito ay ang gagawing pagbisita sa mga nasunugan at nanatiling nasa Antonio J. Villegas Vocational High School Evacuation Centers. Mula rito bibisitahin din ng Pangulo ang ilan pang mga taga Maynila na nasunugan
at pansamantalang naninirahan sa General Vicente Lim Elementary School Evacuation Center sa JP Rizal sa Tondo rin. Pero bago ang tatlong events na ito na pawang pagdalaw nga sa mga nasunugan, ay pupunta muna ang presidente sa DSWD Walang Gutom Kitchen sa lungsod naman ng Pasay. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may tonolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala daw, patayo ng isang patrol report. NBI iniimbestigahan na ang ginagawang gusali nito sa Maynila na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Wow. At ang kontraktor ay pag-aari. Ayun lang, na mag-asawang Diskaya. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Ipinag-utos na the National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago ang malalimang investigasyon sa ginagawang gusali o building project ng ahensya sa Maynila na nagkakahalaga ng mahigit na 2.4 billion. Matapos niyang matuklasan na ang mga nakasungkit ng kontrata ay dalawang kumpanya na pag-aari ng mag-asawang Zara at Carly Diskaya. Gayunpaman, nilinaw ni Santiago na hindi ito nangangahulugan na may anomalya sa proyekto, kundi para matiyak lamang na hindi substandard ang pagkakagawa nito. Dagdag pa ni Santiago na i-award ang proyekto sa mga Diskaya bago pa siya umupo bilang pinuno ng NBI. Paliwanag ni Santiago, ang DPWH ang nagsagawa ng bidding at nag-award ng kontrata para sa proyekto na siyang magiging headquarters ng NBI. Sa kasalukuyan, pundasyon pa lamang ng gusali ang nailalagay mula na magsimula ang konstruksyon noong 2022 o 2023. Ito si Patrol number 5. Ay, pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! 31 minuto na, 31 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Sa pagbabalik ng ating balitaan sa oras na 34 na minuto, 34 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! Pansamantalang ititigil muna ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang paghahanda para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang desisyon ng COMELEC Anbank tungkol dito ay matapos maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa implementasyon ng BAA number 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ang naturang batas ay naglalayong ilipat ang 7 parliamentary seats sa Bangsamoro Region mula sa Sulu na dating bahagi ng rehiyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang paghihinto nila sa paghahanda sa naturang halalan ay para maiwasan ng komplikasyon tulad ng posibleng pagbabago sa balota. Maghahain naman ng komento ang COMELEC sa Korte Suprema sa susunod na linggo kaugnay sa inilabas sa TRO sa implementasyon ng BAA number 77. Pinoy Gising! COMELEC yan, no? Yeah, the Bangsamoro. Yeah. Sa kaugnay na balita, formal ng ipinunuklama ng Commission on Elections ang Gabriela Women's Party bilang ika-64 na 64th na nanalong party list sa Kamara. Inaasahan na uupo si Gabriela first nominee Sara Jane Elago bilang kinatawa dito sa bababang kapulungan ng Kongreso. Batay sa 2025 party list race, nakakuha ang Gabriela ng mahigit 256,000 na boto at pumuesto sa ika-55 sa rankings ng naganap na halalan noong Mayo dahilan upang makakuha ng isang upuan sa Kamara. Dagdag pa ng COMELEC, ang proklamasyon ay alinsunod sa mandato ng konstitusyon kung saan 20% ng kabuuang bilang ng mga kongresista ay dapat magmula sa party list system. Pinoy Gising! Eto, balikan na natin. Ang dami daw nakapila. Parang Gil John, sunod-sunod ulit ng mga report. Israeli Scam Hub Operations, arestado ng immigration. Ito yung Israeli na nandun sa Scam Hub. Mga operator pala ito. Alamin natin detalye. Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang dayuhan
matapos na lumabas na ito ay sangkot umano sa iba't ibang scam operation sa ating bansa. Sangayon kay Bureau of Immigration Fugitive Search Unit Chief Rendell Ryan C., ang dayuhan ay nakilalang sina Bien Sibil Chasi, 30 taong gulang, kasama ang kanyang partner na si Lil RC, 25 taong gulang, na naresto sa isang ginawang raid ng immigration sa Angeles City, Pampanga. Lumalabas na ang dalawang dayuhan ay mga Israeli national at nag-ooperate ng illegal scam hub sa ating bansa. Matapos na ibigay ang impormasyon ng Israeli Interpol, ay naaresto nga ang dalawang nabanggit na dayuhan. Gayunpaman, ang otoridad ay patuloy sa paghahanda ng kaukulang demanda at paghahanda rin ng deportation proceedings upang mailabas na ng bansa ang dalawang naarestong dayuhan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ang tama. Naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, dako naman tayo sa Metro Patrol. Lalaking wanted sa kasong homicide na aresto sa Valenzuela ng Northern Police District. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Arestado ang isang lalaking kabilang sa listahan ng most wanted person ng Northern Police District matapos ang isinagawang operasyon sa Valenzuela City. Kinilala ni MPD Director Police Brigadier General Jerry Protasio ang akusado na si alias Martin, 30 taong gulang. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong homicide. Sa ulat ni General Protasio na dakipan suspect sa number 36 sa Pablo Street sa Barangay Karuhatan sa lungsod ng Valenzuela. Bit-bit ang warrant of arrest sa ikinasang manhunt operation ng District Mobile Force Battalion na inilabas ng Regional Trial Court Branch 270. Hindi na nakapalag ang wanted ng posasan at arestuin ng mga pulis. Matapos sumalang ito sa medical examination sa Caloocan City Medical Center, agad itong itinurn over sa District Custodial Facility ng Northern Police District. Batay sa report ng NPD, walang kaukulang piyansang inilabas ang korte sa kasong homicide na kinakaharap ng akusadong si alias Martin. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Bago natin, sa dali lang, Kuyang Ronald Idol Domingo, kasi may update na ukol dito sa mga sama ng panahon na meron sa ating bansa. Kaya ito muna ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Sa latest na lagay ng panahon, unahin muna natin yung nasa loob o yun naon ang pumasok si Tropical Depression Mirasol. Kumikilos po ito ngayon west-northwest habang nasa karagatan ng extreme northern Luzon. Huling namataan sa layong 165 kilometers west of Calayan, Cagayan. May taglay na lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman ng 70 kilometers per hour. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, kanlurang bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, nasa signal number 1 din po ang Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, maging ang yun na pala, ang huli doon ay ang northern portion po ng Ilocos Sur. Kasalukuyang kumikilos si Tropical Depression Mirasol sa bilis na 10 km kada oras. Ang direksyon niya po ay west-northwest. Ayon sa latest track and intensity forecast ng nasabing bagyo, patuloy nang ikilos pa kanluran, hilagang kanluran si Mirasol sa susunod na 24 na oras at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o tanghali. Samantala, yung isang bagyo naman po, si Bagyong Nando na nabuo at pumasok po kagabi. Itong si Nando ay nasa loob na ng ating parat ngayong umaga.
ay nasa karagatan pa rin po. Huling namataan sa layong 1,225 kilometers east of southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hangin kahalintulad ni Mirasol, 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na mga abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa north-northwestward o hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Wala pong nakataas na tropical wind signal ukol dito kay Bagyong Nando. Yung mga tropical wind signal numbers na nabanggit kanina ay para po sa Bagyong Mirasol. Sa latest track and intensity outlook naman ni Nando, inaasahang mabagal ang magiging pagkilos nito sa susunod na 2 araw habang binabaybay po ang Philippine Sea. Biglang liliko na ito pakanluran-hilaga-kanluran ng Sabado ng hapon patungo po sa extreme northern Luzon. May intensification, ibig sabihin inaasahang lalakas po itong si Bagyong Nando at pagsapit ng araw ng Linggo o Lunes o maaring araw pa lamang po ng Sabado, inaasahan na makakaabot po itong si Nando sa typhoon category at hindi po tinatanggal ng pag-asa ang posibilidad na itong si Nando ay maging ganap na super typhoon. Kaya matiling nakatutok po dito sa DWIZ News, Aliw Channel 23, sa social media platforms natin at syempre sa DOST Pag-asa para sa latest update sa lagay na panahon. Yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Ay, wala ang bagyo right now. At least palabas na si Mirasol this morning or afternoon. Anyway, mag-ingat po ang lahat. Ronda naman tayo sa probinsya. Wanted sa La Union, arestado sa Sampaloc, Manila. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Arestado ang isang 61 years old na lalaking wanted sa panggagasa sa isang manhunt operation sa kahabahan ng Vicente Cruz Street, Sampaloc, Maynila. Ang operasyon ay magkatuwang na isinagawa ng mga tauhan ng Agoo Police Station at sa Police Station 4 ng Manila Police District. Nasa kustodya ngayon ng Agoo Police Station ang naarestong individual para sa kaukulang disposisyon. Tiniyak ng La Union Police Provincial Office na nanatiling nakatuon ang PNP sa pagdadala ng mga wanted person sa hustisya at pagtiyak na mananaig ang rule of law. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat at simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ay, tingnan natin kung aabot, partner. Ang problema, hindi aabot. Tingnan natin kung aabot. Ayun, umabot. Punta naman tayo ng Calabarzon. Galing mo, Ara. Very good ka dyan, ha? 272 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad mula sa isang pasahero sa Batangas Port. Report mula kay Kuya Arman Cambe. Inaresto ng pinagsanib puwersa ng Philippine Coast Guard at PIDEA ang isang 30 taong gulang na lalaki matapos tangkay nitong ipuslit sa Batangas Port ang 4 na audio speaker na naglalaman ng shabu na may street value na 272 million pesos. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Alias Ali, may asawa at tubong Cotabato City. Sa investigasyon, sakay na isang kotse ang suspect na tumigil sa port at nagsimulang ibaba ang 4 na speaker na hindi niyo ito madala-dala o hindi may baba. Agad na inilapit ng Coast Guard ang isang canine dog at umupo ang nasabing aso sa 4 na speaker. Dito na tumbad ang bulto ng shabu na nakalagay sa 5 plastic na malalaki. Nasa kustodiya na ng Philippines Coast Guard ang suspect at naharap sa patumpatong na kaso. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa simpi na may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isa pang ronda probinsya. Transport Group sa Angeles City, ayun, nabentahan na po, nakakabili na sila ng 20 bigas. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Johnny Gol. Yes, sinimula na nga nitong Angeles City Government ang implementasyon sa pagbibenta ng 20 pesos per kilong bigas para naman dito sa hanay ng mga public transport groups dito sa syudad. Ang proyekto ay alinsunod sa programa ng Department of Agriculture base sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin itong 20 bigas meron na.
program sa mga public transport organization na nakabilang dito ang mga vulnerable sector gaya ng senior citizen, PWD, solo parent, 4-piece beneficiaries, minimum wage earners, mga magsasaka, mangingisda at itong mga tsoper ng mga pampublikong sasakyan. Kasama na rito yung tricycle driver. Ginanap ang bintahan dito sa compound ng City Public Transport Regulatory Office sa City Hall compound. Dinaluhan ito ni City Mayor Carmelo John Lasatin II at mga opisyal mula sa PTRO at City Agriculture Office ang aktibidad. Ayon dito sa alkalde, nagpapasalamat ito sa Pangulong Marcos Jr. at sa DA dahil umabot na anya sa kanilang syudad itong programang ito na unang pinasimulan sa Cebu City, Navotas City, Tagum City, Panabo City at ngayon ay nandito na umano'y anya sa lungsod ng Angeles sa Pampanga. So yan ang update. Buhat dito sa lungsod ng Angeles, ito si Central Santa Paula. Johnny Gole para sa Impilang May Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Di pa ba naman kayo nagising ng oras na to? Ewan ko na lang kung takot-takot na litang abutin ninyo. 12 minuto bago mag-alas 6 ng AM, magbabalik po ang Pinoy Gising! Ito na nga po sa oras na 10 minuto na lamang, 10 minutes bago mag-6 in the morning. Ronda ulit tayo sa probinsya. Isang lalaki sa Villasis, Pangasinan, arestado sa drug den operation. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Iba't ibang drug paraphernalia kabilang ang glass tutor, sachet na may residue, rolled aluminum foil, lighter at iba pang personal na gamit ng suspect. Ang lahat ng mga nasamsam na bagay ay maayos sa lugar sa pagkakaroon ng mga mandatory saksi. Nabigo ang suspect na magpakita ng mga legal na dokumento para sa parehong armasa at pagpasabog. Inihanda na ang kukulang kaso laban sa suspect para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at ang iba pang kaso na kakarapin itong suspect. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tunong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pang Ronda, Provincia. 31st Infantry Battalion Philippine Army ang nakibahagi sa pagbabalangkas ng POPs plan sa Iriga City. Alamin natin ang detalye mula kay Kuya Melvin Machado. Nakiisa ang mga opisyal ng 31st Infantry Battalion sa pangunguna ni na 2nd Lieutenant Roreme Babon at 2nd Lieutenant Jingle Zamora sa isinagawang Peace and Order and Public Safety Plan formulation na ginanap nitong Martes sa lungsod ng Iriga, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at LGU Iriga. Layunin ng pagbalangkas ng POPs Plan ay mapagtibay ang mga programa at estratehiya para sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa lungsod sa susunod na mga taon. Katuwang naman ng tropa mula sa Philippine Army ang iba't ibang kinatawan ng mga ehensya ng pamahalaan gaya ng PNP, Bureau of Fire, BGMP, City Council ng Iriga, Barangay, DILG, DSWD at marami pang ibang tanggapan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ating sports do or die match ng Alas Pilipinas at Iran para sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Aba, mangyayari na pala ito. Mamaya ang detalye mula kay Boss Ian Articona. Good morning, Parikoy! Good morning, Daryl at Maine. Narito ng latest sports update. Inaabangan na ang do or die match mamaya sa pagitan ng Alas Pilipinas Men at Iran sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Sa naturang laro, inaasahang gagawa ng panibagong kasaysayan ng Alas Pilipinas matapos ang kanilang pagkapanalo kontra Egypt. Sakaling manalo ang Alas kontra Iran, aabante ito sa round of 16 habang ang tanggal na sa torneo ang matatalong koponan. Kumpiyansa naman si Mark Espejo na makakapasok sila sa round of 16. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
So, do or die. So, pag nanalo, abante pa ito. Yes, oo. Ayun. Sana tayo makausad na rin. Biglang ganun na. Tawagin mo rin, pero bagalan mo, baka hindi makatakbo. Ito sa ating showbiz, Ayan. Claudine Barreto nagbigay ng pahayag tungkol sa issue ng pamangkin na si Julia Barreto at Gerald Anderson at Jessica Sanchez muling pinahanga ang American crowd sa ginanap na America's Got Talent. Alamin natin ang detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na nga, ito na ang love ko. Ayan! Happy sila. Ang arot daw. Balita ka magbabanding sila dito bukas eh. Anyway, oo nga. Teka muna sa aking balitang showbiz muna tayo, no? Nako, ay walang clueless. Itong si Claudine Barreto. Dapat ito si Larmin Barreto ang tinatanong. Anong nangyari kay Julia at sa akin? May idea ko ba bakit clueless yan? Sabi, cool off. Charot. Cool off. Ikaw, may idea ka ba? Wala. Cool off daw, di ba? Wala. Cool off daw. Sabi, di ba ang huling balita nga, na nakarating parang ito hindi sure hindi to kumpirmado na umaayaw na nga itong si Julia. Kasi nga may third party dahil nga dito sa volleyball player na paborito sabi ni Mama Ogs yan, si Vanny Gandler. Si Vanny Gandler. At itong si Claudine, sabi niya hindi ako sure pero sabi niya ganoon, wala akong alam talaga. Puro fake news naman kasi ang mga naglalabasan. Meron daw Gigi Dilana, tapos kung sino-sino pang babae, hindi naman totoo, sabi niya ganon. Tapos natanong ito, meron daw isang volleyball player sabi niya, hindi ko alam yon, pero sabi niya, pero biglang si Claudine na, ayaw na niya manood ng volleyball. Ay, okay. Oo. Sabi niya ganon, ayaw ko siya makita. May ganon. Oo, sabi niya ganon. Kung nagsusokbet naman siya, makikita niya rin yun eh. Yes, so sabi niya, marami daw siya mga volleyball babies, sabi niya ganon. At wala naman daw kinikwento to sa kanya tungkol dito kay kay Vanny, ang pangalan ng Vanny? Vanny Gandler. Vanny Gandler. Pero sabi niya, mukhang may naano daw siya, may naamoy daw siya. Oo, something fishy. Oo. Kaya itong si Claudine, sabi niya, ayoko siya makita. Sabi niya ganon. Di ba? Kausapin mo nga yung tiyahin mo. Kaya mukhang Hindi niya lang nag-gets yung tiyahin mo. Ngayon mo lang ba na? Nag-gets mo pala. Mukhang kaya mukhang may may something talaga. Ay, nako. Ay, ang ganda-ganda pala talaga nito Nakita ko rin, actually, in-stock ko ito Maganda pala talaga siya. Hindi siya maganda sa mga picture, sa mga video, pero maganda siya. Tsaka yung appeal niya sa court. Kaya nga, ang lakas ng appeal. Diba? Oo. Appeal. Bella Belen pa rin. Di ba, Ian? Yes. Bella Belen pa rin. Oyo? Ay! Hindi ka sabihin ko, Oyo. Huli Bella ka! Anton pala, Bella Anton. Ay, Bella Anton. Sino naman si Bella Anton? What happened, Bella? What happened, Bella? Anton Belias. What happened, Bella? Flores. Anyway, sa pamalitan ng showbiz nga muling ang pinahanga nito si Jessica Sanchez, ang Filipino-American si Jessica Sanchez, ang American crowd ng kantay nito ang Golden Hour dito sa semi-finals ng ginaganap na America's Got Talent. Puro papuri nga ang kanyang natanggap mula sa mga hurado, sa 4 na hurado, although dito kay Howie Mandel, medyo sinabi ni Howie na hindi raw magandang choice of song ang kinanta nito. Pero ayon kasi sabi ni Howie Mandel, naniniwala siya dito sa sinabi ni Simon Cowell na kinakailangan talaga ng proper choice of song. Pero nung dumating naman, sinabi ito ni Simon Cowell noong mga naunang episode. Okay. Pero itong episode na to, in particular itong episode na to, na hindi nga pumabor itong si Howie Mandel, sabi naman ni Simon, I think sabi niya, that's a right song for choice for her. Sabi niya ganoon. Okay. Kinontra niya si Howie Mandel. At sinabi ni Simon na ang dami-dami niya nakakausap at sinasabi daw sa kanya, gustong-gusto nila si Jessica. Ayun. Kaya mukhang sabi niya, mukhang
mukhang magkikita pa tayo next week para sa sa pagpapatuloy ng nasabing competition. Ayan, galing-galing. Congratulations. 9 months na nga pala siya, ha? 9 months na ang kanyang So, kabuanan na. Kabuanan na. Kaya sabi nga raw niya sa kanyang little Tommy, sabi niya, please, sabi niya, huwag ka munang lumabas. Tapusin mo muna ako. Kaya yun, ang nakaka-good vibes lang lagi itong si Jessica Sanchez. Yan ang aking mga balitang showbiz at balik na sa inyo. Maraming salamat, Mima. Salamat, Mima. Bago tayo magpaalam at magpatama, mag-iimbita kami ulit kahit nandito pa kami bukas sa Broadcast Media Congress. Ay, huwag tayo mag-imbita. Hindi. Pumunta ka. Yeah, sa mga taga-Caloocan, nandyan kami bukas. Kasama mga estudyante ng City of Malabon University. Kaya see you all guys tomorrow. Pero nandito pa rin kami. Magpatama code for the day na muna tayo. Kung gusto mong umangat, huwag mong hintayin ang appraisal. Kung gusto mong lumigaya, huwag kang maghanap ng appraisal. Mag-create ka ng opportunity. Yan na po ang mga kalipunan na balita ito ng Fox sa Pinoy Gising 90. Alam mo, itong mga taga-news center, gawa ng patama, hindi naman isinasap buhay. Yun lang! Literal na awin. Ayan. 97 days to go before Christmas. Ay! Kami po niya nakasama, Daryl Justin. Wayne Barreto. Ian Articona. Anton Arteco na. Ako, kala ko ba kabangon? Ay, hindi na. Siyempre, dito ko Yan tayo Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na, Pasada Balita. Ayan ang mga papa. Nagbabalik na. Ay, bumalik na si Papa John. Ayan. Si Papa wala kahapon. Si Papa Drew ata wala kahapon. Nga pala. Ayun. Ito na, susunod na Pasada Balita. Kasama sina Kuyang Johnny Banyas at Drew Nasino. Alas 6 na. Good morning. Pasada Balita. Susunod na. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan.